Nung nakaraang araw nakuryente nga yung tatay ko, tignan nyo naman na talagang nagkasugat siya. Malalim nga din talaga yung naging sugat niya. Thank you Lord talaga dahil okay siya kasi siya nga lang talaga yung mag-isa sa bahay nung nakuryente siya. At dahil meron ngang sugat yung tatay ko sa kamay, sabi ko nga kay daddy pumunta muna kami dito sa bahay nila daddy ko. Para naman kahit papano matulong-tulungan ko siya sa mga gawain dahil siya nga lang mag-isa dito. Naku mga ma'am, syog nyo muna tanungin kung bakit siya lang mag-isa nakatira dito ha. Tigilan nyo muna yung pagiging marites nyo. Kasama niya naman dito yung kapatid ko pero ngayon kasi wala siya dito dahil meron nga siyang pasok sa school. Nung nagpunta nga kami nila daddy dito sa bahay ng tatay ko medyo maghahapon na kaya naman nagdala ko ng fries para ipang merienda namin. Nagdala na nga rin ako ng bigas para ibigay sa kanila. Sobrang nahihilig din kasi talaga si Talia ngayon sa fries kaya kaysa bumili kami ng tingi-tingi itong maramihan na yung binili ni daddy para mas makamura daw kami. At saka syempre para mas marami na rin talaga ang makakakain. At nung natapos ko nga maluto yung fries nagwalis-walis nga muna ako dito sa loob ng bahay. Kung mapapansin nyo nga wala dito yung batang makulit kasi naman nandun na naman sa labas. Nako kapag nandito talaga yun laging tuwang-tuwa yun kasi naman palagi nga siyang nilalabas ng lolo niya. Kahit kainitan at katanghaliang tapat basta sinabi ni Talia na gusto niyang lumabas talagang lalabas sila. Pagkatapos ko nga magwalis hinihanda ko na nga dito yung memeriendahin ni Talia at lumabas na ako para tawagin siya. Tignan nyo naman ang bata at nakaupo pa talaga kasama yung mga kaibigan niya. Kaso ayaw niya talagang umuwi kaya naman hinatid ko na nga lang dun yung fries niya at ma-share niya sa mga friends niya. Itong mga batang kasama nga ni Tali dito simula 1 taon siya talagang nilalaro na siya nitong mga to. Kaya gustong gusto din talaga ni Tali na pumupunta kami dito sa mga lolo niya dahil marami nga siyang kalaro. At pagkatapos ko ang ihatid yung merienda ni Tali, pumasok naman ako sa loob ng bahay para maghugas na nitong mga pinggan. Inasikaso ko na nga tong mga hugasin kasi naman masakit nga yung kamay ng tatay ko dahil meron ngang sugat. Tapos bandang hapon bumili na nga kami ng ulam at nagluto na nga kami ni daddy. Hindi na nga kami madalas nakakapunta dito sa bahay ng tatay ko dahil nga nagtitinda na kami ngayon. Pero dahil ngayong araw nga hindi kami nakapagtinda kaya sabi ko kay daddy pumunta na lang kami dito sa mga tatay ko dahil kawawa naman yun at walang katulong sa mga gawain. Pero usually talaga kahit nagpupunta kami dito yung tatay ko talaga yung gumagawa ng lahat. Ayaw niya din kasi talaga ng pinagmamayat maya pa yung mga gawain. Gusto niya gawin na talaga agad. Kung ikukumpara ko nga siya sa ibang mga lalaki, itong tatay ko napaka-responsable talaga pagdating sa mga gawaing bahay. Kaya nga kahit siya lang mag-isa dito sa bahay, wala talagang problema at never mo din talagang madadatna na makalat tong bahay. Ayaw din kasi talaga niya ng makalat. Naku, halos mayat maya nga naglilinis talaga yan. May makita nga lang talaga siyang nakakalat na gamit at hindi mo binalik na gamit kung saan mo pinagkuhaan talagang maiinis siya. Palagi niya kasing sinasabi sa amin na dapat talagaan namin yung mga bagay na meron kami lalo naman itong bahay kaya dapat nililinisan talaga. Sana lahat ng lalaki ganito yung mindset para hindi na talaga sila nagkakalat sa bahay. Nakaka-stress din naman kasi talaga kapag meron kang kasamang makalat tapos hindi pa marunong magligpit ng mga kinalat niya. O siya at nagapunan na nga kami dito ni daddy. That's all for today. Salamat! Shoutout kay Chris Despair, kay Michael D. Toledo at kay Jamaica De Asis.